Si Ruel kung, sa mga hindi nakaalam nakatira lang release ng tren, sa Tinavi niyo, wala pang Ruel Cortez. Pangalan niya pa Ruel Corpus. Paano siya naging Cortez sa ano? Pinalitan namin kasi pare sabi ko gano'n sa kanya, bihira ang pagkakataon na 'to. Saka ka na mamili ng kanta 'pag sikat ka na. Ang laki pala ng utang na loob sa'yo ni Ruel Kung Cortez ano, tutuusin, kasi kung hindi dahil sa'yo, wala namang Ruel Cortez. sa kabila ng mga tulong ko, ni minsan di man lang ako napamerienda noon. Ay naku May sikat ka rin na kanta na ginawa mo na si Ruel Cortez yung kumanta. Para kanino talaga yun? para kay Gary V. Gary Valenciano, Ibig sabihin, ginawa mo yung kanta na yun para talaga kay Gary Valenciano. ang sama ng loob, maniwala ka ba? Gusto kong marinig ang kwento mo, kakwenpay. Gusto kong marinig ang payo mo, kakwenpay. So Tito Dong, nabalitaan ko na ikaw din pala ang gumawa ng kanta kay Ruel Cortez. Nagkakilala kami ni Ruel, nagkatagpo kami doon sa yung Trigold. Kasi dati siyang ano doon, may ni-record din siya sa Trigold bilang, ang kanta niya is Bilanggo. Folk singer yun Folk eh. singer. Nagkakilala kami doon. Ngayon, ito na. Si Emil Osiñada kasi siya nasa production, sabi sa akin, Dong, bumuo kayo ng grupo, labanan natin ang boyfriends. Oo. Sabi nga, kasi sikat na sikat ang boyfriends nung Boyfriends. araw. So, bumuo kami, ako, yung si Joey Elvinia na composer din, at saka si Roel Cortez. Alam ka ng pati, pag nagpa-practice kami, hindi kami magkasundo. Iba yung ano nyo. Iba yung, ako naman, sunod-sunuran lang ako kasi kaya kong manimbang eh. Yung dalawa, talagang hindi sila Hindi sila magkaano. magkasundo. Oo. So, ano nangyari? Disband. Oo, Hindi pala tutuloy. di Disband na agad. pa nag-umpisa, wala na. Ito na. Ngayon, napakinggan ni Emil Na may boses. na may boses, si Ruel. Ganda ng boses nung ni Ruel sabi gano'n eh. Ang lamig eh. Sabi niya, kausapin mo nga, gawa natin ng bakya. Sabi gano'n. O sige. Si Ruel, kung sa mga hindi nakaalam, nakatira lang sa may Tin Avenue, sa release ng tren sa Tin Avenue, Dati? oo. Hindi pa siya kilala noon. Siyempre hindi pa. Hindi pa, wala pa. Wala pang Ruel Cortez. Wala Ang pa. pangalan niya pa, Ruel Corpus. Corpus. Paano siya naging Cortez sa yung screen name niya? Hindi, pinalitan namin kasi nga, parang yung mga, si Riz Cortez, anuhan ni Riz Cortez Parang sikat yung, kasi Oo. magkatunog naman, Corpus, Cortez. Oo. Parang okay. Ganon. So, pinuntahan ko si Ruel. Sabi ko, pare, pwede ka bang sabi ni paring Emil, sabi niya, igagawa ka namin ng kanta, sabi niya gano'n. Kaya lang, bakya, sabi niya gano'n. Sabi ni Ruel, nagmura pa. Alam mo naman, folk singer ako, tapos pakakantahin mo ko ng bakya. Sabi niya gano'n. Di, bumalik ako kay Emil, di ko nakumbinsi nung una. Sabi ko kay Emil, ayaw kasi sabi niya, alam naman daw natin na folk singer siya, tapos pakakantahin natin ng bakya. Tapos sabi ni Emil, Para sa kaalaman po, Tito Dong, ng lahat, anong ibig sabihin ng bakya? Kasi yung ngayon, yung mga kabataan ngayon, yung mga bagong henerasyon, hindi na nila alam yung term na bakya. Anong ibig sabihin ng bakya? ang ibig sabihin ng bakya, ibig sabihin yung tinutugtog sa mga jukebox. Yung pala yun, yung bakya. Oo. Kumbaga parang pangmasa. Masa. Pangmasa. Mga Eddie Peregrina style. Novelty. Hindi rin. Ang novelty, yan yung mga kinakanta nila Yuyoy Villamin, nila Milyonaryo, nila Max Orban. Yan ang mga novelty. Yung bakya, iba rin pala ang ano niyan. Ang bakya, yun nga, tunog ng mga Eddie Peregrina style, tunog ni Iba Eugenio, tunog ni Pan-jukebox, yung pala tunog ni ibig sabihin, Emil de Pape, mga ganon. Nung araw kasi yung mga kanta, nag-i-evolve din naman kasi. Si Imelda, Ngayon, iba na rin. wala nang term na bakya na Wala na. Ang tawag ng commercial, pero kung tawagin nga yan, bakya. Parang sinasabi nila, baduy, mga ganon. Yun yung pinaka parang mas malapit na yung tinatawag na baduy na kanta. Parang, yun yung bakya. Kaya parang, ayaw ni Ruel Cortez gumawa nun kasi sabi baduy naman yung kanta na yan. maaaring ganon yung sa isip niya, no? Pero nung bumalik ako, sabi ganon. Nagmamalaki pa sa ang We Are Records ng araw, siya ang pinakamalaking recording company sa Pilipinas.
Kasi ang WIA, sa mga hindi nakakaalam, 3 company 'yon, Warner, Electra at saka Atlantic. 3 'yon na nagsama-sama, naghiwalay 'yon. Kaya pinalitan ng Universal. Naging Universal na ngayon yung WIA. Yung WIA, gano'n. Alam mo na yun na, bumalik ulit ako kay Ruel. Kasi nanghinaya ako, ang ganda ng boses eh. Pare, sabi ko gano'n sa kanya, bihira ang pagkakataon na 'to, sabi kong gano'n sa kanya. Saka ka na mamili ng kanta pag sikat ka na. Oo nga. Ginano ko siya. Sa ngayon, sinong magbibigay sa'yo ng ito, napakalaking Pagkakataon na, laking ano na yun. recording company. Siya Samantalang ang pinakamalaki iba, sa lahat. nagpapakahirap na makapunta lang sa recording Ay, company. totoo Siya talaga. linalapitan na. Oo, sabi kong gano'n sa kanya. Tsaka gumagawa ka rin naman, yung mga kanta mo, sama natin, sabi ko. Sige pare, sabi sa akin, pag-iisipan ko. Hindi pa sinabi, sige. Oo, siyempre, May kasi nga, pag-iisipan pa talaga eh. oo, kasi folk singer, pinanindigan niya folk singer eh. Kasi Kasi, nung araw, no, sikat na sikat yung mga folk singer. oo, at saka nung araw, kaibigan niya si Freddy Aguilar, close niya talaga. Kahit parang Sa Olongapo. parang gusto niya maging Parang Freddy Aguilar din. siya. Oo, kasi best friend niya si Freddy Kaya sa pala, Olongapo. kumbaga parang may hinuhugutan din kasi siya. Oo, talagang pinanindigan niyang folk singer siya. Nung sinabi niyang pag-isipan niya, balik ulit kay Emil. Ginawa ka pang tulay Oo. Bagamat kay Emil lang nakaano yung credit no'n kasi siya yung nasa kwan nga, tsaka baguhan pa ako, siya yung yung tutulungan kita kahit paano, may mga naiambag din naman ako sa kanya nung panahon na yun, yung lyrics, no? Yung tutulungan kita. Malimot mo Ibig sabihin, siya. may part ka din sa kanta na yan. May part din ako sa kanta yun kasi doon sa opisina namin ginawa yun eh, nung Kung araw eh. tutusin talaga, may sharing ka din doon. Kaya lang bilang baguhan at saka siya ang Wala ka pang alam eh. wala pa akong Hindi mo pa alam yung ganong patakaran, yung mga ganon na hindi pa, siyempre baguhan ka eh, wala kang alam na pagka may konti ka, baka pwede naman isama ang pangalan ko, yung mga gano'n. Wala sa akin yon. So, sa madalit salita, ginitara na ni Emil, no? Natutulungan kita. Ang problema pa noon, yung boses ni Emil, yung malaki ang boses na, talaga yung bakit na, tutulungan kita, Malaki ang boses niya eh. malimut mo siya, mga ganun talaga. Siguro sa isip ni Ruel, Imagine niya yung ganon. oo, hindi niya maisip na kakantahin niya yung gano'n. So, tinape namin yon, na-record, no? Dinala ko. Ako yung talagang tulay. Parang messenger ka. Oo, messenger. Dinala ko yung cassette tape at yung lyrics doon sa kanya. Nung pinakinggan ni Ruel, parang Ayaw. makikita mo sa mukha niya. Kasi ini-imagine niya yung kanta. Yung boses kasi ni Emil Hindi eh. niya inisip yung boses niya doon. Oo, sabi ko sa kanya, wag mong anuhin yung pakinggan yung boses niya, yung melody, pakinggan mo. Tapos yung lyrics. Oo, aralin mo yung kanta para boses mo na yung pakikinggan mo. Nung inaral niyo yung kanta, magaling sa yung gitara. Gumanda. Boses niya na eh. Boses niya na eh. O yun, nirecord na namin. Ang arranger nun si Ray Magtuto. Ibig sabihin, yung kauna-unahang recorded ni Ruel Cortez, yung Tutulungan kita. Na ikaw ang nagtulay. Tulay, pag ganun ka. Ako utusan. Ganon. So, ang laki pala ng utang na loob sa'yo ni Ruel Kung Cortez. tutuusin. Kasi kung hindi dahil sa'yo, wala namang Ruel Cortez na Maring siya, pero hindi ganun kadali. Oo. Pero baka Diba? nga hindi siya makikilala kasi Pwede rin. Kasi mag-iiba yung mga kanta na pwede niyang kantahin, di ba? kasi kung di dahil doon sa pinilit yun talaga sa kanya yung kanta na yon, hindi siya magiging Ruel Cortez hanggang ngayon, di ba? Kinakanta sa video. Alam mo, lahat sa totoo lang, nahinaya ko doon sa tao yun. Sa kabila ng mga tulong ko, ni minsan di man lang ako napamerienda noon. Ay, sabi ko sa iyo Ruel, sorry ito ay napagkwentuhan lang naman, totoo naman talaga kahit na nasa kabilang mundo na siya di ba? Talaga totoo yun. Ako pa tagahawi, pag nag-ano sa Raon, record bar visit, ganyan. Kasi dati ganun, di ba? Oo. Yung artist na pupunta sa mga record bar. Ay pinagkakaguluhan kasi sikat na siya eh. Oo, sabihin ko sa tsaka gwapo si Ruel eh. Tagahawi din ako, anak ng sabihin ko sa iyo.
may sikat ka rin na kanta na ginawa mo, na ikaw talagang composer, na si Ruel Cortez yung kumanta. Ano yun, Tito Dong, ipaki-ano mo sa mga Ang hanggang ngayon, napapakinggan ko pa rin naman yung ano, Happy Happy Birthday. ano ang kwento nung Ay, naku po, grabe gusto ang namin ano. mapakinggan mga ka-Quinpay, yung kwento ng kanta mo na Happy Happy Birthday. Actually, ang Happy Happy Birthday hindi naman para sa kanya, Para kanino talaga yun? para kay Gary V. Gary Valenciano. Ibig sabihin, ginawa mo yung kanta na yun para talaga kay Gary Valenciano. At saka binili sa akin ni Bilyatan yon, ni Bilya, para kay Gary V. Nung marinig niya, kasi hindi naman gano'n yung tono noon na yung parang folk singer, di ba? Kasi Sana ang awiting ito ay pakinggan sa puso't nagmula at sa'yo inil. Hindi naman gano'n. Ang estilo ng pagkakanta noon, sana ang awiting ito ay pakinggan. parang si Gary Valenciano talaga. Mismo. Oo nga, no? Gano'n ang kwan noon. Tapos Ngayon, ni-record ni, Binago. hindi ito na nangyari. Nag-recording din ako sa kabilang studio doon sa Adinad. Na-recording ko yung pelikulang San Lorenzo Ruiz. Ako ang kumanta, yung theme song. Gumawa rin kami ng mga tawag dito, yung mga suspense, mga ganon. O, ganyan. Nung patapos na ako madaling araw na, pauwi na, palabas na ako ng Adinad. Nasa palabas na talaga. Biglang bumukas yung pinto. Happy Happy Birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Oh, teka nga muna, kanta ko yun ah. Nung marinig ko, bumalik ako. Binuksan ko yung tigil din sila. Talagang inalam mo kung kanta mo talaga yan. Sabi ko gano'n, kanta ko, bakit nirecord mo? Pakamot-kamot si Ruel. Pinakanta sa akin, Emil eh. Sabi ko gano'n eh. Ditigil. Hinarap ko si Emil. Sabi ko, Mel, kako bakit? Sabi ko, pare, pasensya ka na kasi, alam mo naman kay Kwan yun eh, kay Gary V. Oo nga, kaya lang, si Bilyatan, inaapuran na rin ang album nito eh. Sabi gano'n eh. Inaapuran na rin ang album nito eh. Kaya, wala. Kasi sumikat na rin yung kanta niyang Tutulungan Kita. Oo. Kailangan ng sundot na album. Walang sabi niya, walang ibang kanta na pwedeng mailagay na rito. Kaya napilitan silang hugutin yon. Pwede naman daw, sabi gano'n. Ang sama na loob, maniwala ka ba? Sinasabi ko kay Boy Christopher, hanggang ngayon masama pa rin loob ko. Sa totoo lang, sa nangyaring yun. Isipin mo Gary Valenciano, kumpara, hindi man sa pag-ano, di ba? Kung siya ang kumanta noon, mas matindi. Di ba? Kasi iba yung dating pag Gary Valenciano eh. Pero nalaman ba ni Gary Valenciano yan na yung kanta na yung para sa kanya talaga? Hindi na. Kasi una, hindi kami nagmi-meet ni Gary eh. Nakikita ko lang siya. Ganyan. Kasi sa din si Gary Valenciano, di ba sa Universal Record din si Gary? Pero hindi kami nagtagpo eh. Ikaw, Universal ka rin naman. Pero hindi kami nagano kasi una, ibang humahawak sa kanyang sa production. Ibang production niya. Oo, hindi siya bakya eh. Pagka mga bakya kay paring Emil. May kanya-kanya rin sila palang hiningan ako ni Mambilya ng kanta. Yun ang nano ko. Sayang talaga, as in talagang sayang. Pero kahit napaparo naman, sumikat din naman yung kanta mo na Happy Happy Birthday. Ngayon naman, di ba? Oo naman. Minsan nga, namamasyal kami ng mga anak ko sa SM eh. Tapos kinakanta, kalabit ako ng mga anak ko, Daddy, tingnan mo yung kanta mo kinakanta. Nakakatawa. Minsan dito na sa may Sangandaan, sa may Jollibee Sangandaan. Pumasok kami. Kinakanta rin yung kanta ko. Nakakatawa rin. May mga birthday gathering kinakanta talaga rin yung Happy Birthday to you. Di ba? Yung mga ganon. Kaya nga. Sana'y maligaya ka. At saka nasa jukebox din yan. Ay, nasa karaoke din. Video okay. Kaya nga maraming kumakanta din yan. Kaya nga. So, siguro naman, di naman sa baka talaga nakaraan talaga kay Ruel Cortez yung kahit sabi mo, ginawa mo para kay Gary Valenciano, doon talaga siya nakatuka kay Ruel eh. Talaga naman, hindi mo talaga masabi yung kanta mo kung maliban na lang kung tapos na. Pero kung si Gary Valenciano ang kumanta talaga noon, sigurado yung
Oo Hindi, naman. hindi ka lang ngayong ganyang... Baka hindi lang kasi sigurado ko Oo. kukuha din ng kanta sa akin Oo, pa. maraming kukuha na sila ng Oo, kanta. 'di ba? Baka may mga kalibel ka na rin na mas kilalang-kilala. Well, sinabi nga nila 'yon, eh. Mm. Pare dapat ka-label mo sila ganito, si gano'n. Oo.